Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang nakakahiyang pangyayari sa ating bansa. First time in history na nangyari ito. Dito sa post ni Crisette Laureta Chu, posted 3 hours ago. Title niya is, Ang Tanga ng Gobyernong Ito. Not just as leaders, but as human beings. Okay, sabi niya, ipapamudpod sa mga naka-braces. Ngipin na yun, brace sa ngipin. Ipapamudpod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang akap money, tapos uutang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinamimigay kung kani-kanino, na nag-mall tour pa yung mga TAN-GA, 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit. Okay, yung napanood kong programa ni Ted Filon kahapon, for the first 11 months for this year, it was announced by Department of Finance, 1.2 trillion ang deficit ng ating gobyerno. Ibig sabihin, mas malaki yung ginastos ng gobyerno kaysa yung income. Kaya yung deficit na 1.2 trillion pesos, sigurado utang yan. Okay. Ayuda, dagdag ni Crisette, ayuda ng 500 billion, uutangin ang 629 billion sa domestic loans. Di pa kasama dyan yung mga utang sa World Bank. Ulitin ko, 1.2 trillion ang deficit, so yun ang uutangin ng gobyerno. Ang TAN-GA, ang basic ng problema. Ito, napakagandang illustration. Ikaw ba, kung wala kang pera bilang tao, ipamimigay mo ba sa iba ang konti na meron ka? O siyempre, hindi. Diba, naghihirap ka na nga, tapos pamimigay mo pa. Di ba? Tapos, aasa pa sila na magkakaroon ng continuity through Martin Romualdez. Asa pa tong Martin maging presidente. Obvious na bonjing, walang alam. Never ba tinuruan humawak ng pera ang mga Marcos Romualdez nung bata pa sila? Pasalamat kayo, mayayaman ang mga tatay nyo na nagnakaw sa kaban ng bayan, because if you had to live life from zero and started from scratch, you'll die penniless. Mga TAN-GA, nakakagalit. Utang ng utang, tapos ayuda ng ayuda. Tapos, ito na, first time in history na narinig ko ang International Monetary Fund. Tinuturoan ang leaders natin mag-manage ng pera. Ako, 65 years old na ako. Mula nagkaisip ako, ngayon ko lang narinig ng International Monetary Fund nakialam na sa fiscal management ng ating bansa. Ano yung pakikialam? Ano yung ang IMF po nagbabala na sa ating gobyerno na yung 75 billion pesos na kinuha ng gobyerno sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines
na ginawang initial capital sa Maharlika Investment Fund o Corporation, nag-advise na. Ito na nga, nakialam na. Tinuruan na ng IMF ang gobyernong ito, ibalik nyo yung pera dahil delikado yung bangko ninyo. Bangko ng tao yan. Baka mawaldas. Ganun. Mabuti pa ang IMF, may malasakit sa atin, may malasakit sa Land Bank at DBP, kaya nag-advise siya na dapat ibalik na yung 75 billion. Eh, ang gobyernong ito, wala, tahimik. Ano na ang nangyari sa 75 billion? Pera ba nila yan? Hindi, pera natin yan. Sila lang ang nagmamanage. Kaya ito yung sinasabi ni Crisette Laurita Chu, first time, nakakahiya. Tinuturuan na tayo ng International Monetary Fund sa fiscal management. O, Maharlika Investment pa lang yan, ha? Iba pa yung kaguluhan sa budget. Na, for the first time, again, 65 years old na ako, ngayon lang, na nakikialam ang mga retired generals ng Philippine Military Academy. 112 generals plus civilians nagperma sa isang open letter sa Pangulong Marcos urging the president na ibalik yung approved budget ng BICAM, ibalik para i-review dahil hindi na maganda yung direksyon ng budget ng ating gobyerno. So yun, nagkakaluko-luko na ang ating budget. Sabi ni Professor Cielo Magno, the worst budget in the history ng ating bansa. Sabi ng isang budget expert, kalimutan ko yung pangalan, in-interview siya ng ANC, ganun din. The worst budget na nakita niya sa loob ng maraming taon, ito ng budget for 2025. Kaya, ano na ngayon? Nag-o-overtime daw ang Malacanang. Nagre-review kunuhay. Kasi pipirman ng budget ngayong December 30. So, ano ang aasahan natin sa budget na yan? Hindi naman pwedeng dagdagan. Ang pwede lang is line veto, yun lang. Hindi disapprove. Example, AKAP. Yun ang isang contention. 26 billion AKAP. Siningit. Kaya ba ng presidente na ibeto? Tingnan natin. May napanood na akong news na nanganganib na mawawalan ng aliado si Pangulong Marcos sa Kamara sa kanyang plano na mag-line veto. Pag line veto niya yung AKAP, maraming matutuwa ako. Sasaludo ako. Pasasalamatan ko ang Pangulo pag i-veto niya yung AKAP. But ano sa tingin nyo? Kaya ba niyang gawin? Let us to see. It remains to be seen. So, sana, balik tayo sa topic, sa Maharlika Investment Fund. Sana ibalik na. Sana makinig ang ating gobyernong ito na ibalik na. Although, ito, may pahayag ang palasyo, may pahayag ang Land Bank, huwag daw tayo mag-alala. Dahil nandyan daw yung pera. Eh, anong ginagawa ng pera? Hindi daw nawawala. Eh, kung hindi nawawala, eh bakit? Wala man lang periodic report ang tungkol sa Maharlika. More than 1 year na. Ano na? Walang investment, walang proyekto. Anong nangyayari? Siniswilduhan lang natin ang mga executives ng Maharlika Investment Corporation. Ang lalaki pa naman ang sweldo. Hayahay sila.
Ang taong bayan naghihikaos. Halos walang maibili na ng pagkain. Tapos, wag lang tayong mag-alala. Kalokohan naman yan. Ibalik nyo na yung pera kasi baka mawala pa. Wala na kaming tiwala sa Maharlika Investment Corporation na yan. Na ang tanging nagawa lang after more than 1 year na pag-establish, logo at saka opisina. Yun lang. After that, wala na. Yung pinagmamalaki ng gobyernong ito na yun daw ang mag-aahon sa kahirapan ng Pilipinas, yung Maharlika, wala na. So, sinong dapat sisihin? Yung Maharlika na yan. Yung dalawang matatalinong congressman. Congressman Sandro Marcos and Congressman Martin Romualdez, sila ang may panukala sa Maharlika Investment Law. Pinirmahan din ng presidente, pinagmayabang na dami daw mag-invest. Nasaan na ngayon? Again, yun na, nakakaya dahil first time in history na pinagsabihan na tayo ng International Monetary Fund, ibalik nyo na. Please lang, ibalik nyo na bago ito mawala.